Putang ina kayo. Nagpasuggest ako ng magandang school. Sabi ko yung di toxic yung environment. Putang ina, ayoko na sa school ko, gago. Life itself is pain. Yang school na yan, grade school hanggang college, is just a training ground for real life. Paglabas mo dyan, mas gugustuhin mo pang mag-aral kesa mapunta sa isang work environment. Because pagkapunta mo sa work environment, doon mo sasaluhin lahat ng bigat ng realidad ng buhay. Deadlines, taxes, pagko-commute, 'di ba? Trabaho, pakikisama sa ibang tao, so on and so forth. Doon mo dadamahin lahat ng hirap ng buhay. Okay lang naman yung mga tao doon. Kaso gago yung grading system, te. Alam mo, nag-aaral ako ng mabuti. Putang ina. Tapos makikita ko yung grades ko, ganun-ganun na lang. Ulul kayo, pakyo kayo. Hindi porket nag-aral ka ng maigi, it will reflect yung effort na ginawa mo. No, what is being measured in school, in exams, in quizzes, is what you know and what you understand. Because what you know and what you understand reflects doon sa mga bagay na isasagot mo doon sa school works mo. Okay? So again, kung nag-review ka ng 12 hours, 'di ba? Per day, pero ganun pa rin yung resulta ng exam mo. So, hindi naman porket nag-aral ka ng 12 hours per day, ibig sabihin na nun, hindi na dapat i-consider kung ano yung actual exam mo, because hindi naman yung tagal ng pagre-review mo yung ginegradean doon, kundi kung ano yung alam mo at ano yung naiintindihan mo. Alam mo, naaalala ko yung ganitong klaseng mindset doon sa topic ko na minimum wage. Yung mga taong pataas ng sweldo ng minimum wage pero wala namang tumataas na additional productivity or knowledge or skills sa kanila. They are being entitled doon sa hirap nila. Pero hindi naman kasi hirap nila yung binabayaran sa kanila, kundi kung ano yung napoproduce nila out of doon sa hirap nila. Again, pwede kang mahirapan ng bonggang-bongga, but it does not mean that you are productive. 'Di ba? Katulad na lang nung example ko na pag-transfer ng hollow blocks, 'di ba? Pwede mong i-transfer yung hollow blocks from one city to another city nang bibit-bitin mo siya, or pwede mo siyang i-transfer ng pagsakay mo doon sa hollow blocks sa truck. Mas mahirap yung bitbitin mo siya ng dalawa-dalawa kesa isakay mo siya doon sa truck. But does that mean na dapat mong bayaran yung nagbitbit ng hollow blocks ng mas malaki dahil mas nahirapan siya? Hindi naman, di ba? Kahit yung Philippine Looper na yan, mahirap maglakad, yes. But anong value ng paglalakad niya para sa ibang tao? Wala. May value lang yung ginagawa niya para sa mga fans niya. Tangina, susunugin ko yung school na yan eh. Di na ako natutuwa, putang ina. Yung grades ko talaga, alam niyo, iniisip ko, alam niyo, iniisip ko yung maganda yung magkakalabasan ng grades ko. Tapos ganon. What you feel about things does not matter. What matters is the result. Reality. What matters is kung ano yung na-produce mo. Hindi yung kung ano yung naramdaman mo habang pinoproduce mo yung isang bagay. Welcome to reality, girl. Welcome to adulting. Actually, patikim pa nga lang yan eh. Ibang-iba pag lumabas ka sa real world, ibang-iba pag naging trabahador ka na. Because we have standards. And kung ayaw mo mag-live up doon sa standards na yon, hindi mo pwedeng gamitin yung emotions mo as an excuse to be a lousy employee. Dami kong in-efforts doon tapos ganun lang yung makikita ko. Di ko deserve yun, boy. Putang ina, be, ang taas ng expectations ko sa grade ko kasi sobrang ginalingan ko. Tapos ganun lang yung makikita ko. Pwede sana pinatay ko na lang yung mga teacher. Ganito nakababa yung standards natin. Yung mindset ng mga bata ngayon, they think they are being
personally attack when it's just their production or the result of the work they are giving yung inaatake. Masyado ng soft yung mga generations ngayon. Konting kibot, may mental health na ako dahil sa inyo. O, diba? Hindi namin binabaliwala yung konsepto ng mental health, but the resiliency of the people nowadays is going lower. Konting kibot lang, konting hirap lang, they are breaking down. And hindi natin gusto na mag-produce ng maraming generations that are going to be weaker emotionally and mentally pagdating sa harap ng challenges. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.